So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Okay, once again, linyada ng mamay. Okay, upang sumagot sa mga katanungan na inyo pong inilalagay dyan sa comment section. So mga kamanok, maraming salamat. Lagi po kayong nagtitiwala, tumatanggap at taga-apply ng aking mga recommendations. So unang-una, sinasagot ko po ang inyong mga katanungan dahil ang dami po mga newbie. Gusto ko rin pong matulungan yung mga newbie na medyo kulang pa sa kaalaman pagdating sa pagmamanok. Kaya hinihiling ko lang po sa inyo, if ever na nakakatulong po at makakatulong pa sa inyo yung mga tips and sagot na aking ibinibigay, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din po ng sarili niyong katanungan para next video, yan naman pong mga topics ninyo ang ating mapag-usapan. Okay? So, kung nagawa niyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. Ang unang katanungan, mga kamanok, ay galing po kay Jacob Yabaw. Ayan, so, Boss Mamay, ang stag ko po, 5 months old. Maputla pa rin kahit kumpleto sa injectable supplements. Wala naman pong sakit at maganda naman po ang katawan. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga kamanok. Pag po hindi po balansyado ang pagkain na inyong ibinibigay sa inyong mga alaga, hindi po nakukuha yung sakto at maayos na timpla ng pagkain, ganito po yung nangyayari. Gumaganda yung katawan, mataas sa protina, pero kulang naman po sa natural vitamin B12, kulang sa iron. Kaya hindi po natimpla ng maayos yung pagkain. Possible, yung pagkain na binibigay nitong ating isang subscriber, sarili niyang timpla. Meron kasi tayong mga subscriber dyan na naghahalo ng kanilang sariling patuka. Halimbawa, bibili po sila ng 2 kilong crack corn, 5 kilong pellet, okay, 2 kilong Jackie Oats, 3 kilong concentrates, okay, o kaya naman 1 kilong platinum. May mga ganyan. May sarili-sarili silang halo-halo na iniisip lang nila. Pero sa totoo lang, mayroon silang mga bagay na kinukulang na hindi na idadagdag. Kaya po minsan nagiging imbalance po yung nutrition ng manok. Gumaganda nga yung katawan, kaso putlain. Gumaganda nga yung katawan, kaso lagi namang naging sakitin. So, anong dapat gawin? Mga kamanok, kapag ganyan, nasabi ko sa inyo, itigil nyo na po yung paghahalo-halo nyo pa na kung ano-anong mga pagkain dyan. Yung bibili kayo ng ganito, bibili kayo ng ganito, tapos paghahaluin. Wag na po. Mas maganda pa rin yung mga ready mix na patuka dyan na talagang pinag-aaralan, binigyan ng panahon para gugulin at makuha yung tamang timpla ng kabuuang pagkain, kabuuang patuka. Ang advice ko lang, magdagdag na lang kayo ng fermented Jackie Oats. Mas maganda. Mas nakukuha nyo ang magandang pangangatawan. Walang kulang, walang labis. Kung ganyan, maganda ang katawan ng manok mo pero namumutla, pwede ka magbigay ng mga bitamina. Okay? Yun lang naman ang kailangan eh. Kung kinukulang sa pagkain, kulang yung nutrisyon, sa bitamina tayo sa kakukuha. Pwede sa injectable supplements o pwedeng sa mga oral supplements. Pwede ka magbigay ng Vitamax. Okay, weekly, pwede. Kung napapansin mo naman na nagiging okay siya, pwede mong i-adjust every 2 weeks. Then nakikita mo ba, unti-unting gumaganda na, namumula na yung mukha, then pwedeng monthly na lang po. Okay, so makakatulong yun. Pero kung halimbawa naman na walang available sa inyong ganyan, pwedeng oral. Pwede kayo magbigay ng Mega B12, medyo mura para makatipid, pero epektibo po yan. Okay, kahit ano pong form, basta B12, makakatulong po yan sa magandang sirkulasyon ng dugo ng inyong mga alaga. Pero kung kailangan nyo mas matipid, so fermented Jackie Oats, mas maganda po. Kasi natural po ito pagkain, kaya mas mabilis po ang effectivity nito sa kanilang katawan, mas magiging healthy at malusog kaagad yung mga manok ninyo, lalo na kung meron ng katawan yan. Maganda na ang katawan, medyo namumutla nga lang, halo ka na lang ng fermented Jackie Oats. Ibabad mo lang sa mineral water sa loob ng 1 linggo, haluin araw-araw, then saka ka maghalo ng 10% nito sa kanyang patuka. So, in just 1 month, makikita mo yung magandang development ng manok ninyo. Hindi pa magastos. Hindi pa masyadong hassle. Alright? So, next question tayo dito. Ito galing kay Christian Smiths. Ayan. So, anong magandang Gumboro booster? Okay. So, para sa akin, ang Gumboro booster, subukan mo tong si Hipra. Okay. Ito yung brand na para sa akin maayos din. Hipra Gumboro 1 o Hipra Gumboro Booster o Gumboro 2.
makakatulong yan. Sa Gumboro 1, pwede rin pong siya na rin po. Okay, makakatulong po ito. Si Gumboro 2. Okay, o si Gumboro Hot nga ba to? Gumboro Hot. Ayan, so ito yung booster natin ng Gumboro. Hipra brand po. Okay? So next question. Hanap tayo dito. Ito, galing kay Anton Martinez. Ayan, so kamamay, magandang gabi po. Bakit po yung manok ko, pag may laman po ng konti ang butse, pag pinasayaw, ay parang hindi po siya nagsasayaw ng maayos. Pero kapag empty naman po siya, mas ganado po siyang magsayaw. Okay, so ano po ang magandang explanation dito? Okay, so ngayon, pag may laman ng konti, medyo matamlay siya. Hindi siya masyadong sumasayaw ng maayos, hindi siya energetic. So, madali lang. Ito po minsan ay nasa linyada. May mga linyada po na ganito eh. Kapag kabusog, hindi siya ganun hindi siya ganun ka-energetic. Parang tinatamad siya. Bakit po? Kasi medyo mabigat po yung kanyang butse. Ganun din po sa ating mga alagang mga manok. Kapag po bagong kain, hindi po siya makakapaglaro ng basketball ng maayos. Mabigat, baka atayin yung manok, baka atayin yung maglalaro ng basketball. Ganon din po sa manok. May mga manok pong ganyan. Kung kailan po siya ay hindi na ganong kabusog, okay, empty o near empty po siya, diyan po siya magsasayaw ng maayos o diyan po siya makakapaglaro ng basketball ng maayos. Pero may mga linyada po na ganyan, kapag meron naman pong laman ng kanilang tiyan, ng kanilang butse, mas nakakapag sayaw po sila ng maayos, especially yung mga blacks, mga hatches, po pwede po silang magsayaw o maglaro ng basketball kahit sila po ay medyo may laman ang butse. Pero kagaya ng mga sweaters, ang pagkakakilala ko sa kanila, mas energetic po silang magsayaw kapag po sila is near empty o medyo wala na pong laman ang kanilang mga tiyan. May mga linyada, nasa linyada po yan mga kamanok. Pero subukan mo muna talaga is near empty or yung sickle dropping. Saka mo sila pasayawin o paglaruin ng basketball kapag sila ay nasa sickle dropping. Sigurado ako magiging masaya sila sa kanilang paglalaro, sa kanilang pag-workout, o sa kanilang mga dance contest na sasalihan o pupuntahan. Alright? So next question. Ito galing kay Kyle. Ayan, so Idol, Integra 3 at saka Enerton maintenance feeds. Okay, alin ba daw yung mas maganda? Sige, paliwanag natin to. Unahin natin si Integra 3000. Anong meron dito? Pwede ba natin tong gamitin bilang maintenance feed sa ating mga manok o hindi? Actually, pwede po. Ano bang meron dito? Si Integra 3000, mga kamanok, siya po ay nagtataglay ng 17% crude protein. 17, mataas po ito. Ibig sabihin, maayos po ito para hindi po bumaba ang katawan at hindi po ganun tumaba ng sobra yung manok. Sa madaling sabi, panama lang po ito. Pwede po itong pang maintenance feeds. Magiging maayos din po ang katawan ng inyong mga alaga dito. Basta ma-priming nyo po ng maayos, purga, ligo, bigyan ng injectable supplements. Meron din po itong kakayanan na mag-build ng muscle ng ating mga alaga. Kaya po pwedeng pang maintenance feeds. Pwede rin po itong ibigay sa ating mga manok na alam niyo yun, yung pinapalaki natin sa ranging. Okay, pwede po sila doon. Kahit po ihagis-hagis na lang po. Kasi nga po, pang-build po ito ng muscle dahil sa taas ng crude protein nito, 17%. Pwede rin po ito sa mga, hindi lang po ito sa manok ha. Pwede rin po ito sa hamster, pwede rin po ito sa rabbit. Okay, kaya po napakaganda nito sa ating mga alagang mga hayop. Okay, dahil sa mataas na protina, dahil sa meron din tong anti-stress factor, pinapaganda rin po nito ang gut health ng manok. Okay, pinapaganda rin po nito ang kabuuan, yung featherings. Kaya po masasabi ko napakaganda rin po ng Integra 3000 pagdating sa maintenance ng ating mga manok. Okay, nandyan yung mataas na protina. Nandyan din po yung ibang mga vitamina na nakakatulong sa kanya. All in, sa madaling sabi, pwede po itong pang-maintenance. Si Enerton naman, ganun din po. Para din po ito sa mga manok, sa ranging, pwede rin po. Pwede rin po nating sanayin na po sila. So, pagkakaiba po nila, si Enerton, masyado na po siyang maraming nakahalo. Nakahalong patuka, nakahalong grains, nakahalong pellets, medyo may kalakihan. So, yung crude protein niya, maayos din po, mataas. So, talagang maganda rin po para sa mga 5 months, 4 months. Ako, nagbibigay 3 months, Enerton na ako eh. Tinuturuan ko na sila.
Kaya po para sa akin, wala akong tulak kabigin. Parehas sila maganda. Kung saan kayo hiyang, yun po ang inyong subukan. Tatanungin na lang po natin dito is yung presyo nila sa merkado. So, kayo na po yung bahala. Para sa akin, si Integra 3000 maayos. Maayos ang crude protein. Kailangan niya ng ating mga alaga para mag-build ng pangatawan. Si Enerton, pwede rin po mga kamanok. So, kayo na lang po yung bahalang mamili kasi parehas po silang maganda. Alright? So, yun lang mga kamanok sa ngayon ng ilang mga katanungan na ating sasagutin and hopefully nakatulong at makatulong pa sa ating mga subscribers, sa mga subscribers na makakapanood nito o kahit hindi natin subscribers. Yun lang mga viewers natin makakapanood nito. So, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa sarili niyong katanungan at pag-usapan natin yan sa mga susunod pa nating mga video na gagawin. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.